Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang problema ngayon ang ilang dumalo sa isang event sa Cebu nitong weekend. Ang mga kamera kasi ng kanilang mga cellphone nasira at ang tinuturong rason ang laser na ginamit sa event. Ang side quest ng software engineer na si Miranda nitong weekend, dumalo sa convention ng mga Bisaya content creators sa kanilang bayan sa Cebu. Pero hindi raw siya nakakuha ng mga picture at video for the gram. Ang kanya raw kasing cellphone, nasira. When I tried to take a picture, dun ko na nakita na sira na yung camera ko. There were streaks, there were lines, and then there was this little dot that looked pink or purple. I tried restarting my phone, but then the damage was still there. Hinala niya ang nakasira sa kanyang cellphone ang mga naka-install na laser sa entrance ng event. Ang experience niyang ito, pinost niya online. At dito niya nadiskubre na hindi lang pala siyang may ganitong karanasan nung gabing yun. I saw some other posts that some other people are also experiencing the same thing. My assumption with the lasers at the entrance were solidified. Paano nga ba nagagawang masira ng hamak na laser ang camera ng ating cellphone? Kuya Kim, ano na? Ang ating mga cellphone camera, meron tinatawag na complementary metal oxide semiconductor o CMOS sensor. Ang CMOS sensor, napakasensitibo. Kapag pumasok dito ang laser, nagdudulot ito ng pagtaas ng irradiance o energy density. Ang resulta, natutunaw yung silicone at microscopic wiring sa loob ng camera. Pag tinamaan ito ng direct event laser, nasisira talaga ang hardware. Halimbawa dun sa magnifying glass na ginagawa ng mga bata pa tayo, no? Kung saan pinofocus natin yung ilaw ng araw para makapagsunog ng tuyong dahon o papel. Malalaman po natin ang laser ang nakasira. Number 1 is yung point damage. Nakakita tayo ng permanenteng pink o white or purple na tuldok na tinatawag nating dead pixels. Ang line failure, nagkakaroon ng permanenteng guhit na pink or purple sa buong screen. Hardware failure na po ito at kailangan ng palitan ng camera module. Bagay raw na ginawa ni Miranda. I tried reaching out to the event organizers. I sent them a message. I have not received any feedback yet. Nakipag-ugnayan din ang aming team sa organizers ng nasabing event, pero wala pa silang tugon sa aming mensahe. Sa isa namang deleted post, sinabi ng mga organizer, alam nila na mga laser sa entrance nung day 1 ng event ay nakapinsala sa cellphone at camera sensors ng ilan sa mga dumalo. Humingi rin sila ng paumanhin dahil sa pangyayaring ito. Bilang tugon, tinanggal nila ang lahat ng laser sa entrance sa day 2 ng event. I'm a bit disappointed. Hopefully, there's some sort of resolution. So yung mga individual na nasira ang kanilang camera dun sa kanilang cellphones, allegedly dahil sa laser, sa event na pinuntahan nila, ay maaaring mag-file ng kaso for damages under Article 2176 of the Civil Code. Basta kaya nilang patunayan na ang direct cause o sanhi ng pagkasira ng kanilang gadget ay dahil sa fault or negligence ng event organizer. Para sa mga event organizer, kailangan po nilang sumunod sa safety standards ng ILDA or International Laser Display Association. Kung pagpapatama ng laser sa mga tao, dapat ang power level ay nasa ibaba ng maximum permissible exposure or MPE. Kung hindi ito calibrated, the standard rule is to project lasers at least 3 meters above the crowd para hindi tumama sa mga mata o kamera. Ano naman kaya ang dapat gawin ng mga dadalo sa event na gagamit ng laser para maiwasang masira ang kanilang mga gadget? Kung may event na gumagamit ng malalakas na laser, gaya ng sa concerts, mahalagang iwasan ang direktang pagtama ng laser sa ating mga camera sensor at pati na sa ating mga mata. Huwag itutok ang camera sa pinanggalingan ng laser beam. Iwasan din ang pag-zoom in sa laser source. Kung gusto mo naman malitratuhan ng laser, mas ligtas kung kukunan ito mula sa gilid kaysa direkta sa projector. Kung professional camera naman ang iyong gamit, maaaring gumamit ng protective filter. Pero tandaan, hindi lahat ng filter ay proteksyon laban sa lahat ng uri ng laser. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24.